Hello, youth! Kamusta? Kamusta sa ating lahat? Lahat ba ay nakapagbakasyon na? Sino dito may sunburn na? Sino na yung nangitim na? Amen, diba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi napakahaba ng bakasyon natin last week. Lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng magandang pahinga, diba? At magandang fellowship. Alam ko, meron sa atin nagbakasyon, diba? Pumunta sa mga beach. So, alam ko may magandang ginawa at may magandang fellowship ang bawat isa sa atin last week. So, amen. So, ngayon, nandito po muli tayo sa ating Youth Connect and nandito pa rin tayo sa ating topic about life balance. And our topic for today is a life truly counts. Nung high school ako, isa sa lagi kong naririnig na salita, madalas ginagamit to ng mga lalaki. So, naririnig ko siya, madalas ginagamit siya, yung salitang walang bilang. Narinig yun na ba yun? Or ako lang? Sino yung nakarinig na ng word na yun? Walang bilang. Madalas kasi ginagamit siya ng mga boys no? So, kadalasan ginagamit yung word na to para ilarawan ang isang tao na walang maaasahan, walang silbi, or simply walang kwenta. So, kumbaga, parang may mga games, di ba? Walang bilang yan. Diba? Hindi naman marunong yan eh. Hindi naman malakas yan. Or sa school minsan, di ba? Parang wala namang bilang yung nireview ko. Wala namang lumabas sa exam. So in short, ginagamit natin yung word na to para mag-express tayo ng pagkadismaya sa isang tao o sa isang bagay. Pero ngayong gabi, hindi natin nahayaan na ang buhay natin ay maging walang bilang. Amen po ba? Gusto ba natin na ang buhay natin ay may halaga, may silbi, at may kwenta? Amen. Taas ang kamay ng gusto nga yung buhay nga hindi masabing walang bilang. Konti lang, parang Tama. Yun. Tama, walang bilang. Dapat may halaga yung buhay natin. Because tonight, we will make our life count through having a balanced life. So ngayong gabi, magkakaroon tayo ng pag-aaral kung paano natin gagawin yung buhay natin na may silbi. Diba? So ngayon, bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay manalangin. Panginoon, amin ka pong iniimbitahan ngayong gabi. Pangunahan niyo po ang gawain ito. Gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaralan. Nawa, ito po ay tumimo sa aming puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami po ay dinako niyo ngayong gabi dito ng ligtas, malakas, at may expectant heart na may gagawin ka po sa aming buhay ngayong gabing ito. Maraming salamat. Pangunahan niyo po ang gawain ito at anuman ang gawa ng kaaway na nandito na nais pumasok sa aming kalagitnaan ay sinisira namin, Panginoon, sa tanging pangalan niyo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, sabay-sabay tayong basahin ang Ephesians 5:15 verse 17. Sige. Look carefully. Sige, sabay-sabay po tayo. Look carefully, not as wise, but as wise, making the best use of time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. This verse reminds us that a balanced life comes from living wisely, using your time well, and knowing God's will. So, umpisahan natin dun sa living wisely. So, verse 15, diba sabi, look carefully how we walk, not as wise, but as wise. Tignan muna natin yung word na carefully. Being careful requires precision, accuracy, and yun ang kailangan natin kapag gusto nating maging careful. Sino dito yung familiar sa larong Jenga? Siguro lahat naman tayo nakalaro dito. Meron din tayo dito sa ating church ng game na yon. Di ba? Tingin natin, parang napakadali lang nung game. No? So, tatanggalin mo lang yung blocks. Tapos,
ilalagay mo lang sa taas. Pero hindi natin alam na kapag hindi ka naging maingat, 'di ba? Hindi ka nagkaroon ng precision and accuracy doon sa pagtatanggal ng blocks na 'yon. Anong mangyayari doon sa parang tower? Guguho. Guguho yung tower. Kailangan din pala nating maging careful or kailangan din natin ng precision and accuracy kapag tayo ay nagda-drive. Sino ba yung mga nagda-drive dito? Motorcycle, sasakyan, 'di ba? Kapag ba nagda-drive, 'di ba, kailangan natin ng tamang, 'di ba, tatansya tayo ng distansya, 'di ba? Kung ganito kabilis yung sasakyan mo, meron yung certain ng layo dapat doon sa sasakyan na kasunuran mo. Kasi, 'di ba, kapag masyadong malapit ka at sobrang bilis nung pagpapatakbo mo, kakapusin ka sa pagpepreno, mababangga mo yung nasa unahan mo. Or sa simpleng paglalakad, kailangan natin ng pag-iingat. Di ba? Kasi pag di ka nag-ingat, anong mangyayari sa inyo pag naglalakad ka at hindi ka nag-ingat? Matatapilok ka. Nung last week, napunta kami sa Baguio. So, nagkaroon din kami ng konting paggala nung last week. So, habang naglalakad ako, siyempre, na-amaze ka dun sa mga view eh. So, ang layo ng tingin mo. Not knowing na dun pala sa hakbangan ko, pababa na pala. Kaya natumba ako. Sabi ng asawa ko sa akin, ba, tumingin kasi dun sa dinadaanan mo. Ang layo kasi nung tingin mo, kaya hindi mo alam na pababa na pala or palusom na pala yung dadaanan mo. Ganito din sa buhay natin. We need to be very careful. We need precision. We need accuracy para hindi tayo gumuho, hindi tayo mabunggo, at hindi tayo madapa. So sa buhay natin, kailangan maging maingat tayo. Kailangan maging precise tayo. Kailangan maging accurate tayo para maging maayos yung pagtakbo ng ating buhay. Ano pa yung next word na gusto nating pag-aralan doon? Yung kasunod, sabi dito, 'di ba? Not as wise, but wise. Being wise, speak of wisdom. Wisdom is not just intellectual knowledge. Alam naman natin yun na ang wisdom, hindi lang basta nakukuha yan. Diba? It's not just an intellectual knowledge. Bigyan tayong example. Diba? Kilala nyo na to. Si Haring Solomon. So may kwento doon sa buhay ni Haring Solomon na may dalawang babae. Pareha silang may bagong anak na sanggol. Yung anak ng isang babae namatay. So nung gabi, ang ginawa niya, swinitch nga yung namatay niyang anak doon sa anak ng isang babae. So pagkagising ng babae, syempre may mother instinct 'yun eh. Tama ba? May mother instinct 'yun na alam mo na hindi mo anak 'yun. Sabi nga, hindi ko anak 'to ah. Parang hindi ko anak 'to. Parang hindi ko kamukha, sabi ganon. So hindi nga namukaan nga na hindi nga anak yon. So, siguro nagkaroon sila ng commotion nung isang babae. Sabi nga, hindi ko anak to. Pinagpalit mo yung anak mo sa akin. Siyempre, hindi din mapapayag yung isang babae. Sabi, anak ko to. Diba? Akin to. So, ang ginawa nila, para masolusyonan yung problema nila, lumapit sila kay Haring Solomon. Pero ang problema, hindi rin alam ni Haring Solomon kasi walang witness, di ba? Walang mga ebidensya na nakakapagturo. Wala pang DNA that time para malaman kung kanino talagang anak yung sanggol. Kaya naman, di ba, pinatawag ni Haring Solomon ang kanyang team. Wow! Kasi malaki MJS yung kwento eh, no? So hindi, di ba, nagpakuha si Haring Solomon ng espada at pinag-utos niyang hatiin yung bata. So tanong ni Haring Solomon sa babae, ano bang gusto niyo? Vertical. Hindi ko kasi alam kung ano yung horizontal ba o vertical. So hindi ganun. Hindi ganun yung sinabi ni Haring Solomon. Sabi nga, hatiin niyo yung bata. Tapos yung kalahati, para hindi sila mag-away, ibigay niyo doon sa isang magulang at yung kalahati, ibigay niyo doon sa isa. Pero yung tunay na nanay, naawa doon sa anak niya. At nagmakaawa siya kay Haring Solomon. Sabi nga, huwag na pong ituloy na hatiin yung bata. Ibigay nyo na lang doon sa isa. Pero sabi ng isang nanay, sige,
Hatiin na yan! Hatiin! Hatiin! Diba? Pero, diba? Nakita ng Haring Solomon on that moment, through his wisdom, kung sino ang tunay na magulang nung anak. Wisdom is best demonstrated through making proper choices. Naalala ko nung college ako, diba pag college, meron tayong yearbook. And then doon sa yearbook kasi nung PLB, meron siyang certain portion na ilalagay mo yung quotes ba or sayings mo sa buhay. So yung nilagay ko doon is, life is a matter of choice. Kasi naniniwala ako na yung buhay natin, yung decision natin sa ating buhay, ay malaki ang magiging maidudulot na epekto nito. Your decision will define who you will become at kung sino ka man ngayon. Alam nyo ba, at kung sino ka man ngayon, isa sa naging dahilan niyan ay ang ginawa mo, desisyon sa buhay mo. So, mga kapatid or mga youth, gusto lang pakita sa atin na kapag may wisdom tayo, dapat maging maayos yung pagdesisyon natin sa buhay. Pero, paano ba natin makukuha ang wisdom? Ano ba ang sabi ng Biblia para makuha natin ang wisdom? That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sino ba ang makakapagsabi dito na may takot, na may banal siyang pagkatakot sa Diyos? Wala. Wala. Sino? Sige, again. Sino ba dito yung masasabi nga na may banal siyang pagkatakot sa Diyos? Sige, huwag tayong mahiya. Sino? Diba? Dapat, diba, meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi pag meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos, doon nagsisimula yung wisdom. Bakit? Kasi bawat gagawin mo, bawat desisyon na iakbang mo sa buhay mo, ang lagi mong isipin, makakalugod ba ito sa Diyos? Diba? Kung may gusto kang lalaki, gwapo, macho, diba? Mayaman, pero alam mo na hindi naman siya makakatulong sa paglago mo, sa pananampalataya mo, anong gagawin mo? Itutuloy ko. Hindi, syempre, di ba? Lalayo ako. Kasi yun ang alam mong makakalugod sa Diyos. Amen po ba? Sa mga babae, pag dumaan ba tayo ng ganong sitwasyon ng buhay natin, ganun ba yung gagawin natin? Lalayo tayo kahit, di ba? Nasa Kanya na ang lahat? Ano ba? Ano? Lalayo ba or lalapit? Pa-sponsor daw muna. Pa-sponsor. Siyempre, diba, lalayo tayo. Or maganda, diba, dalhin natin siya dito para makakilala siya sa Diyos. Diba, kagaya sa mga magulang natin, diba, dahil may respeto, diba, dahil may takot tayo sa magulang natin, at ayaw nating mapagalitan, gagawin natin yung gusto nila. Diba? Pag sinabi ng magulang natin, dapat 8 p.m. nasa bahay ka na. Anong oras dapat? Nandun ka sa bahay. 7:30 or before 8 para hindi ka mapagalitan. To. Kaya, pag sinabi ng magulang mo, kung saan ka pupunta, diba, magpaalam ka. Kailangan alam mo. Diba? So, magpaalam ka. Simple lang naman yung gusto ng magulang mo. Malaman nga na ligtas ka at malaman nga kung nasan ka at kung ano yung ginagawa mo. Think before you act. Do a self-examination at lagi mong i-ensure na yung bawat gagawin mo sa pang-araw-araw mong buhay ay nagre-reflect ang Diyos sa buhay mo. Diba? Bago ka nga gagawa ng desisyon sa buhay mo, kailangan mo nga tanong, makakatulong ba to sa paglago ko o hindi? Diba? Or ito bang desisyon na to, hahatakin ba ako palayo nito sa Diyos or ilalapit ba ako nito sa Diyos? A balanced life starts with making mindful decision. It's not about just managing your time. It's about living wisely for God every single day. Bakit every single day? Dapat araw-araw nating dala yung wisdom na to. Kasi, di ba, araw-araw, iba-iba yung battles na kinakaharap natin. Iba-iba yung problema na meron tayo. Iba-iba yung kakaharapin natin araw-araw. Pero,
kung may baon tayong laging wisdom, anuman yung kaharapin natin, anuman yung problemang meron tayo, anuman yung hakbangan natin ngayong araw na to, magiging maayos at makakagawa ka ng maganda at tamang desisyon. Amen po ba? Kaya kailangan every single day we have wisdom, 'di ba? Kasi di natin masasabi na ngayong araw panalo tayo, bukas panalo ulit tayo. Hindi, 'di ba? Kasi maaaring iba yung kakaharapin natin kinabukasan, 'di ba? Iba yung magiging problema natin kinabukasan. That's why we need wisdom para maging maayos yung decision natin. Pero ang problema ng mga kabataan ngayon, we are easily influenced. Diba? Kung ano yung nakikita natin sa online, sa mga social medias, ano yung trend ngayon, ano yung sinasabi ng ating mga taong nakapaligid sa atin. Diba? Nakaka-influence yun madalas sa ating desisyon. At ang masama, nakaka-influensya din to kung paano natin sinashape yung future natin. Diba? Hindi natin napapansin na hindi lang pala habits yung nababago sa atin nito. Pati yung direksyon ng buhay natin nagbabago. Tandaan natin youth na hindi lahat ng uso ay maganda. At hindi lahat ng agree ang majority, ito na yung tama. For example, ngayon, open na ang tao sa usapin ng live-in. So sabi nila, sige, try nyo muna. 2 years, para kung hindi kayo magkiklik, then hiwalay kayo. Hindi madaling maghiwalay kasi wala pa namang contract, wala pa namang papeles na pinipirmahan. Pero diba alam natin that God honors the sanctity of marriage. Para sa atin, 'di ba, bago tayo tumira sa isang bahay, kailangan meron muna tayong basbas ng ating Diyos. Tandaan natin that wisdom is choosing God's way kahit hindi siya popular. Again, tandaan 'yon na wisdom is always choosing God's way kahit hindi siya popular. Kahit sa isang kwarto, ikaw lang yung gagawa nun eh. 'Di ba? Kahit lahat ng tao against doon. Kahit lahat ng tao sabihan ka ng masasakit. Basta alam mo na, ito yung tinuturo sa akin ng Biblia na tama akong gawin. Ito yung gagawin ko. Ito yung paninindigan ko. Tandaan natin na, katulad sa pagkain, di ba? Hindi naman lahat ng masarap na pagkain healthy. Tama ba? Kain ka ng chicken araw-araw. Kain kang pizza araw-araw. Kain ka ng french fries araw-araw. Di ba? Magiging masama pa rin siya sa ating katawan. O kaya, kain ka ng pagkain na puro Nor Cubes, puro Betchin, puro Magic Sarap. Di ba? Kahit hindi ka marunong magluto, basta lagay mo lang yung mga secret ingredients na yon, magiging masarap yung luto. Pero di ba, sisirain nito yung kidney natin. Ganon din sa choices na meron tayo. Tandaan natin lagi, hindi porket popular, tama na. Sabihin natin, hindi porket popular, tama na. So lagi tayong i-stand kung ano yung alam nating tama at ano yung tinuturo sa atin ng Biblia. Without wisdom, life becomes busy but empty, active but productive, connected online but disconnected from God. Okay lang maging busy, basta i-ensure mo na may natatapos ka, na may nakakahantungan yung pagka-busy mo. Okay lang maging active. Active ka sa sports, active ka sa mga extracurricular activities, pero i-ensure mo, active ka rin kay Lord. Diba? Okay lang na gumamit ka ng gadgets. Kasi diba, napag-aaralan naman natin na may maganda namang dulot yung mga gadgets natin, yung mga technology na meron tayo. Pero wag nating hahayaan na yung mga gadgets na to, ng mga technology na to, ay magdi-disconnect sa atin from Lord. Diba? So, kailangan natin ng wisdom. Second, ano ba yung pangalawa? Diba? Living wisely. And second, use that time well. Yun sa verse 16. Sabi dito, making the best use of the time because the days are evil. Alam nyo ba na isang oras na traffic dito sa Metro Manila, alam nyo kung magkano yung nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas? 145 million
pesos. So that's 3.5 billion per day or 2.4 million per minute. Diba? Kita naman natin that time is gold talaga. Kasi imagine, isang minute ka lang pala na ma-stuck sa traffic, ang laki na nang nawawala, 2.4 million. May nakawak na ba dito ng 2.4 million? 2 pa lang, 2 pesos. Kung malapit na yung 0.4. Diba? So, napakalaki na nawawala. Kaya, truly, time is gold. Time is gift. So, don't waste it. Kapag hindi natin pinahalagahan ang oras na binigay sa atin ng Diyos, alam niyo ba na hindi lang basta pera yung nawawala sa atin. Higit sa lahat, nawawala yung kakayahan, yung oportunidad nating matupad natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Because kada segundong lumilipas sa buhay natin, kada segundong oras na lumilipas, hindi mo na maibabalik pa. Amen po ba? For example, di ba, kahit sabihin natin kasing saglit lang naman yung nawala di ba? For example, ngayon, 8:42. Sabihin natin, mababalik pa ba natin yung April 10, 2026, 8:20 p.m.? Di ba hindi na? Maaari, next year. Diba? Merong April 10, 2027, 8:20 p.m. Pero hindi na natin mababalik yung 8:20 p.m. nung April 10, 2026. Lalo ngayon, diba? Napakabilis gumalaw ng oras, napakabilis magpalit ng araw. Diba? Parang last week lang. Diba? Meron, Happy New Year. Ngayon, tapos na yung first quarter of the month. Second quarter of the month na tayo. Pero lagi nating tatandaan that each moment is an opportunity for us to learn and grow. Pero kapag pinalagpas natin ang moment na yon, hindi na natin siya maibabalik pa. So isipin natin, ilang beses na ba nating hindi nagamit yung moment na binigay sa atin ng Diyos para lumago tayo, para tumayog tayo sa ating pananampalataya. Diba? Ang bilis tumakbo ng oras. Parang minsan, nag-scroll ka lang konti sa TikTok, di ba? Sa Facebook. Sabi mo, saglit lang, mga 5 minutes lang. Hindi mo alam, nakaka 1 hour ka na pala, nakaka 2 hours ka na pala. Sa sobrang bilis, gumalaw ng oras. Pero ang tanong, saan ba talaga natin at saan ba talaga napupunta yung oras natin? Sige, may tanong ako kay Dexter. Kung bibigyan kita ng 24,000 ngayon, wow. Joke lang. Example lang naman, example. So, kung bibigyan kita ngayon ng 24,000, pero kailangan mo siyang magamit within 24 hours. And then, yung hindi mo nagamit within 24 hours, ay ibabalik mo sa akin. Saan mo dadalhin yung pera at ano yung mga bibilin mo? Pambayad sa utang ng magulang. Pambili ng bagong charger. Pambili ng bagong tenga. So, pambili ng bagong dryer. So, di ba? Kung meron tayong ganong pera at kailangan lang natin siyang magastos within a certain period of time, gagamitin natin siyang wisely. Tama ba? Hindi natin siya gagamitin sa basta-basta kasi limited lang yung pera, limited lang yung oras na meron tayo. So, kailangan natin siyang gamitin ng tama. Kailangan natin siyang, bilhin kung ano yung kailangan talaga nating bilhin. Kailangan nating gamitin kung saan ba talaga natin siya kailangan gamitin. Kasi, once in a lifetime lang dadaan yung perang yun. Once in a lifetime lang dadaan yung opportunity na yun. Same with God. Si Lord, every day, binibigyan tayo ng 24 hours. Tama ba? Lahat ba may 24 hours sa isang araw? Or may lagpas? Or may kulang? 24 hours tayong lahat. Tama. So, paano mo ba siya ginagamit? Ilang oras ba ginagamit mo sa phone? Sa mga gadgets? Sa mga technology na meron ka? At ilang oras ba yung ini-spend mo para kay Lord? Diba? Ginagamit mo ba yung oras mo, yung 24 hours mo, 24 hours sa phone, 24 hours sa TV, sa panonood ng TV, and 24 hours sa lakwatsa. Wala ka ng tulog. Pero, yung kay Lord, bukas na lang.
Pagod na ako eh. Diba, bukas na lang, may time pa naman bukas eh. Bukas na lang magbabasa. Bukas na lang ako magpipray. Valuing your time means pina-priority mo kung ano talaga yung nagmamatter. Yung truly nagmamatter. Alam niyo ba na nakabasa ako ng isang article kung paano ba ginagamit ng isang Pilipinong kabataan yung kanyang isang araw. At ito yung mga lumabas na based dun sa pag-aaral. Una, social media and digital life. So, mostly, yung isang araw ng kabataan ay ginagamit nga sa kanyang social media, sa kanyang cellphone, TikTok, Instagram. Pangalawa, malling and leisure. Sa shopping, di ba? Sa hangout, sa pagkain sa labas. Pangatlo, online marketplace. Di ba? Lazada, Shopee, TikTok, di ba? Meron na ba? Meron na bang nakapag-check out ngayon? Sino ba nakapag-check out? Pang-apat, sa physical activities, sa sports. So, maganda naman, sports. Pang-lima, academic. At alam nyo, ang masama, pang-anim lang yung church. So, parang nakita natin na parang, tira-tira na lang yung natitira sa church Tarang madalas natin ginagamit yung majority ng oras natin sa mga nauna eh. Pero parang nakakalungkot na yung oras natin na ginugugol sa church, ginugugol kay Lord, ay yung parang yung tira-tira na lang natin. Pero lagi natin tatandaan na tayong lahat, bakit kailangan nating i-consider na gold ang time? Bakit time is gold? Because we need to act with urgency. Sabi kanina, 'di ba? Days are evil. Whether we like it or not, yung mundong ginagalawan natin is pasama na ng pasama at pagulo na ng pagulo. Amen ba? Pero hindi ngayon ang panahon na dapat tayong manahimik. Hindi ngayon panahon na dapat tayong matakot. So kung may pagkakataon tayo, gamitin natin ito para ibahagi yung salita ng Diyos. Sabi sa Psalms 90 verse 12, "So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom." God didn't give you time just to pass, but to live with a purpose. Ang oras natin sa mundong ito ay binigay ng Diyos, isang regalo binigay ng Diyos na magagamit natin para sa something na may eternal value. Sabi sa Colossians, 'di ba? Fix your eyes, set your minds on the things above, not on the things on the earth. Kasi alam naman natin na yung things, yung mga ini-invest natin dito sa mundo ay mawawala. Pero yung ini-invest natin sa langit, hindi yun mawawala. Magiging reward natin yun. When we realize our time is temporary, we stop treating it infinite. Tama ba? Parang talagang hindi naman infinite yung oras natin sa mundong ito. May time na hihinto yung oras natin sa mundong ito. May time na mawawala tayo sa mundong ito. And when you start treating it precious, kapag nakita mo na precious pala yung oras ko dito sa mundong ito, doon mo lang magagamit yung oras mo ng tama. Diba? Ito kasi yung sakit sa mga kabataan ngayon eh. Diba? Sino ba yung dito laging nagka-cramming sa paggawa ng project? Diba? Yung professor mo, 2 weeks pa lang, binigay na yung project mo, pero di mo gagawin yun. Diba? Gagawin mo yun 2 days before yung submission. Diba? Magka-cramming ka, diba? Magmamadali mo yung paggawa. Pero sa tingin nyo, kanino yung pinakamagandang gawa doon? Doon sa yung 2 weeks pa lang, pinag-isipan niya na, ginawa niya na, pinaglaanan niya ng oras, or doon sa isa na mahaba pa yung oras, ginawa niya 2 days before the submission. Ano yung tingin nyo na pinakamaganda yung gawa? Doon sa 2 weeks pa lang, pinag-isipan na, ginawa na, at pinaganda na yung project nila. Kasi ngayong kabataan, nasanay tayo dun sa sinasabi, mamaya na yan, yung manyana habit. Kaya may mga bagay kasi na hindi natin ginagawa muna ngayon, pinapabukas natin, pinapansantabi natin. Kasi alam natin, mahaba pa yung oras natin. This habit was not just procrastination. It was a lack of urgency
for something that actually matters. Meron ako kilala, dalawang magkaibigan. Diba? Pangalanan natin sila na si Juan at si Pedro. Diba? Every time na magkakasama silang dalawa, si Pedro, lagi siyang nag-open na parang feeling lost siya at hindi nga alam yung mangyayari sa kanya sa future. And si Juan naman, every time na makikita sila, talagang nandiyan yung urgency na i-share nga yung word of God doon kay Pedro. Pero every time na gagawin ngayon, nangingibabaw sa kanya yung word na next time na lang, baka maging awkward yung situation eh. Next time na lang, marami pa naman pagkakataon eh. Next time na lang, pag perfect na yung timing. Diba? Isang araw, naabutan niya si Pedro na nakaupo. And feeling nga, ito na yung perfect timing. Nung papalapit na siya, nakita niya na parang hindi maganda yung mood. Parang pagod si Pedro. Kaya, ang ginawa ni Juan, bumalik na lang siya. And habang naglalakad siya papalayo, naisip nga, naalala niya yung tinuro ng pastor sa kanila. Sabi ng pastor sa kanila, later is the thief of now. Napagtanto ito ni Juan. Naisip niya na yung pagkakataon niyang ma-share yung salita ng Diyos dun sa kaibigan niya ay isang bagay na hindi na dapat ipagpaliban pa. Kaya nilapitan niya ito at kinausap niya at shinare niya yung salita ng Diyos. Kapag alam natin na ang oras at araw natin sa mundong ito is numbered, di mo sasayangin yung oras na meron ka. You will always grab every opportunity na meron ka. Sino dito yung nagbe-birthday araw-araw? Araw-araw. Sino dito yung nagbe-birthday every year? Lahat, diba? Lahat naman tayo may birthdays. So kapag nagbe-birthday ka, ano yung dumadagdag sa'yo? Age. Diba? Tumatanda tayo taon-taon. Dumadagdag yung edad natin. Pero dapat kapag tayo ay tumatanda, sumasabay din yung level ng pananampalataya natin sa Panginoon, yung level ng relasyon natin sa Panginoon, at level ng pag-ibig natin sa Panginoon. Lagi natin narinig, di ba, yung YOLO, you only live once. And maging reminder din sa atin to, na tayo, meron lang naman talaga tayong isang buhay. Di ba? Meron ba ditong pusa? Nine lives? Wala naman, di ba? So, ang bawat isa sa atin, isa lang yung buhay. Kaya, gamitin natin ito sa Diyos. Tayo mga kabataan, napakamalalakas pa natin, di ba? Napakahaba pa ng oras natin sa mundong ito. Napakabata pa natin. At alam nyo, kung mag-start tayo ngayon, kikilos tayo, marami tayong magagawa sa Diyos. Huwag tanggalin natin yung mindset na marami pa akong oras sa mundong ito. Mag-enjoy muna ako kasi bata pa naman ako eh. Kabataan pa naman ako eh. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon kapag okay na ako, nagawa ko na yung lahat ng gusto na. So ngayon pa lamang, ina-encourage ko na ang bawat kabataan, hanggat tayo malakas, hanggat tayo bata pa, gamitin natin sa Panginoon para mas marami tayong ma-achieve, mas marami tayong magagawa sa Panginoon. Ano ba yung madalas natin naririnig? Di ba? Wala akong oras eh. Ang dami kong ginagawa eh. Di ko na nga maisingit yung iba kasi loaded na loaded ako sa ginagawa niyo. Tandaan natin, you don't need more time. Di ba? You need better priorities. Alam niyo nga, sabi ko nga, lahat tayo binigyan ng Panginoon sa isang araw ng 24 hours. 24 hours. Tama ba? So yun yung only thing na binibigay sa atin ng Panginoon equally. So lahat tayo may 24 hours. Akala mo lang, wala kang oras. Akala mo lang, di ba, sobra mong busy. Pero, hindi mo lang alam, mali lang pala yung priorities mo. Kasi pag inayos mo yung priorities mo, nakikita mo, marami kang magagawa. Alisin mo yung, unahin mo muna yung kailangan mong gawin. Unahin mo munang gawin yung mga priorities mo. Tapos, kapag natapos mo na yung mga priorities mo sa isang araw, saka mo isingit yung mga unnecessary things na kailangan mong gawin. That point, marami kang magagawa. Hanggat hindi nagbabago at hindi naaayos yung priorities mo, kahit tingin nyo,
kahit bigyan ka ni Lord ng 36 hours per day, 48 hours per day, 60 hours per day, sasabihin mo pa rin ba na parang wala akong oras eh. Parang ang dami kong ginagawa eh. Di ba? Ganun pa rin yung sasabihin mo. Kasi humaba lang naman yung oras mo eh. Para doon sa mga bagay na hindi mo na unnecessary mo dapat gawin. Di ba? Na mahaba lang yung oras mo para gawin yung mga pag sa social media mo. Pero pag naayos mo yung priorities mo, kahit 24 hours lang yan, diba? Marami kang magagawa. Imagine, diba? Si Lord nga, nakapako na. Malapit na siyang mamatay. Pero diba, at last 2 minutes na-save nga pa yung isang magnanakaw. So, ganun dapat tignan natin yung urgency ng buhay natin. Ganun dapat tignan natin yung urgency ng pag-share ng Word of God. Kasi, diba, di natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundong ito. If you set your priorities better, you stop pushing off the things that actually matters. Pag nakita mo yung tamang priority mo, uunahin mo yung mga bagay na yon at hindi mo na siya gagawin pa bukas. Pangatlo, understanding God's will. Sabi doon, diba, sa verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of God is. The will of God is like a blueprint. Sino ba nakita dito ng blueprint ng bahay? Diba? Yung blueprint kasi ng bahay, yun yung detailed plan na nagsuserve sa mga gagawa ng guide kung paano itatayo yung isang bahay or yung isang structure. So yung will ng Panginoon, parang blueprint din pala ng buhay natin. 'Di ba? Kapag naunawaan natin yung will ng Panginoon sa buhay natin, this will keep our life course toward its ultimate goal. Diba? Masi-check natin 'yon kung lumalayo na ba tayo sa plano ng Diyos, lumalayo na ba yung buhay natin sa gusto ng Diyos, 'di ba? And nakita natin na ganoon na yung nangyayari sa buhay natin. Diba? Mare-realign natin yung buhay natin doon sa plano ng Diyos. Balanced life is not about control. It's about surrender. Tatandaan natin na ang concern ni Lord is hindi yung accomplishment natin. Hindi yung kung ano yung nakukuha natin. Hindi kung ano yung natapos natin sa mundong ito. Ang concern ng Diyos sa buhay natin ay kung ano ba tayo. Kung sino ba tayo. Kung ano ba yung nangyayari sa buhay natin. Kaya, kapag balanse yung buhay natin, dapat ang priority natin is yung faith natin, yung love natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, and then yung pangunawa natin sa salita at sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Marami tayong gustong makuha. Marami tayong gustong ma-achieve sa buhay natin. Pero higit sa lahat, mas gustuhin natin na maapakan natin ang kalooban ng Diyos. Sino na ba dito yung nakita ng puno na sobrang laki? Na maganda yung bunga, maganda yung leaves, maganda yung mga tangkay niya. Sino na? Diba sa RRC maraming ganon? Pero alam nyo ba na kaya lang naging ganon kaganda yung tubo ng punong iyon is because meron siyang magandang ugat. May malalim siyang ugat. Para mabuhay tayo ng katulad ng punong ito, di ba? We must stop measuring our worth by our achievement and by our business. Hindi natin susukatin yung halaga ng buhay natin sa kung ano yung achievement natin, kung ano yung natapos natin. Pero, i-measure natin yung ating buhay kung gaano ba kalalim yung character and yung connection natin sa Diyos. At kapag malalim yung ugat natin, doon tutubo ng maganda yung buhay natin. Doon tutubo ng maganda yung ating puno. At doon tayo magiging productive, doon tayo magiging successful. Kasi, di ba, kahit sabihin natin, sobrang successful natin, sobrang dami nating na-achieve sa buhay natin, pero hindi align yung will ng Lord dito, masasabi nyo ba na you are still lost? Diba? Kahit sobrang yaman mo na, kahit sobrang dami mo ng achievement, pero yung achievement na to, hindi kasama ang Lord, still, parang wala pa rin nangyayari sa buhay mo.
And for our conclusion, isang araw, haharap tayo sa Diyos. Amen po ba? Diba? Isang araw, haharap tayo sa Diyos. And hindi naman tatanungin ni Lord kung ano yung naging nangyari sa buhay mo, ano yung naging achievement mo, ilan yung followers mo, diba? Ilan yung nag-likes sa mga post mo. Ang tatanungin sa iyo ng Lord, kung paano mo ginamit yung oras mo sa mundo at paano mo ginamit yung buhay mo sa mundo. Because a balanced life is a God-centered life. Kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, ano man ang mangyari, ano man ang makuha natin, si Lord pa rin ang nakikita natin. Paano ba natin magiging God-centered? Diba? Kailangan, lagi tayo nagpe-pray sa paggawa natin sa paggawa natin ng bawat desisyon ng buhay natin. Kailangan araw-araw sinisik natin si Lord. At panghuli, kailangan yung mga plano natin sa buhay ay naka-align sa purpose ng Lord. A balanced life should be intentional. Hindi ito yung kailangan magawa mo lahat ng bagay. Ang kailangan mong magawa is yung nagmamatter talaga sa Diyos. Sige, sabay-sabay nating basahin ito. Your life begins paying close attention to the details of by valuing your time, over temper and earthly things. Ultimately, lagi natin tatandaan that tomorrow is never a promise. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating kinabukasan. Diba? Minsan, akala natin hindi natatapos yung bukas. Akala natin marami pa tayong bukas. Lagi tayong nagsasabi, mamaya na, bukas na, next time ko na lang gagawin yan. Pero ang katotohanan, hindi natin hawak ang oras natin. At hindi natin alam kung hanggang kailan yung next time natin. That's why our life is not meant to be delayed. Life is meant to be lived now. So wag nating hayaan, don't just count your days, but make your days count. Amen. So let us all pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na meron kami. Maraming salamat po kasi actually, you gave your life for us, Panginoon. That's why, na unawaan namin, nakikita namin na ang buhay namin, Panginoon, ay hindi sa amin. At nais namin, Panginoon, isuko ito sa inyo. Kaya Lord, isinusuko namin ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nahihirapan kaming isuko, sa mga bagay na hindi pa namin maisuko sa inyo. Tulungan niyo po kami na alisin po ito sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa katuruan na ibinigay niyo sa amin ngayong gabi. Nawa, Lord God, ang aming buhay, magamit namin ng tama sa araw-araw, magamit namin ng maayos, at ang layunin niyo lamang po ang siyang aming maapakan. Dalayan ko po, Panginoon, na ikaw po ang magpalakas at ikaw po ang tumulong sa amin. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, thank you, youth.